This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Brothers and sisters, this September 25 to October 1. Maganda yung topic natin kasi after ng Sunday school service namin, at least magpagbagi ako sa inyo, and then marami din ako natutunan sa mga brothers and sisters natin sa loob ng simbahan kanina sa aming Sunday school. So, sabi po dito, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ayan. So, yun yung topic natin ngayon. We walk according sa banal na Espiritu. Bakit ba mahalaga na tayo maglalakad, no? Na andun yung banal na Espiritu sa buhay natin. Basahin natin dito. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay may handog na kalayaan mula sa spiritual na pagkaalipin. Ano ba yung big sabihin ng spiritual na pagkaalipin? Mabasa natin yan sa 1 chapter 8 verse 34. At sinabi dito, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, pag tayo nagkakasala, big sabihin nun ay alipin tayo ng ating mga kasalanan. So, makita natin dito na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay siya nagpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan na yun. Pero yung mga taga Galatians ay nabahala si Pablo sa kanila dahil may nangyari sa kanila na nalungkot si Pablo. So, balik muna tayo sa pinatawag nating pagkaalipin sa kasalanan. Yung pagkaalipin sa kasalanan, spiritual ng pagkaalipin, ay pagiging alipin ng kasalanan. Sa talatang ito, inihayag ni Jesus ang katotohanan na ang sinuman na nagkakasala ay nagiging alipin ng kasalanan. Ito ay nangangahulugan na ang kasalanan ay maaaring maging hadlang sa spiritual na kalayaan ng at kaligtasan. Diba? Sa realidad ng buhay, pag tayo nagkakasala, ay lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi yung Panginoon na lumalayo sa atin. At dahil doon, nagiging mahina yung ating spiritual na aspeto ng buhay sa tamang paraan. Ibig sabihin nun yung ating moralidad, yung ating pagiging Kristiyano ay nawawala siya. Yung mga katuruan ni Jesucristo sa buhay natin. Kaya yung nagkaroon ng pagiging alipin sa kasalanan. Ngunit kung minsan, tinatalikuran ito ng mga taong nakaranas ng kalayaan sa Ebanghelyo at nais na muling maging mga alipin. Sa anong paraan ba nangyayaring mga bagay na ito? So my dear brothers and sisters, sa time na natanggap natin yung Ebanghelyo, may mga kanya-kanyang paraan kasi yan sa pagtanggap ng Ebanghelyo. Mayroong isang bagay na kung saan nagturo yung mga full-time missionaries sa atin. Ano ba yung ating intention? Now, I want to be honest here para at least malaman ninyo. Una, dahil talagang yung soul natin, yung kaluluwa natin, parang may kulang sa buhay natin. At naghahanap tayo ng kasagutan sa mga kakulangan na yun. At dahil sa pagbabahagi ng mga full-time missionaries na nakita natin sa daan, or yung mga kilala natin ng friends na mga members ng simbahan, napunan yung pagkukulang na yun. And dahil doon, naging member tayo ng simbahan, yun yung tinatawag na nagsimula tayo ng tama. Yung sinasabi ni Jesucristo na nakatanggap nila yung seed, no, yung tanim. Saan ba nang binato ng nagtatanim yung mga seeds, no? Saan dumapo o saan napunta? Merong napunta sa magandang lupa, merong napunta sa lupang bato-bato, di ba? Merong napunta na kinain ng mga ibon. So saan tayo parte dito? And kaya sabi ko nga may mga convert na talagang converted sa simbahan. Patuloy na na-convert sa simbahan. Meron ding dahil sa asawa, dahil sa mga kaibigan, no? Dahil sa mga sitwasyon sa buhay, kaya na-convert sila sa simbahan. Pero later on, ay bumalik sila sa sarili nilang pananampalataya or naging alipin muli sila ng pagkakamali dahil mas minahal nila yung mga pagkakamali na yun. Specifically, kung turuan tayo ng mga missionaries, no, isang tao na limutan yun na yung inom, hindi na sinasaktan yung pamilya niya, naging marangal na siya sa buhay niya, pero mas pinili niya yung unang
katuruan, no, na meron siya. Kaya bumalik siya sa dati at naging worse pa siya sa una, no. So kaya sabi dito, ngunit kung minsan tinatalikuran ito ng mga tao na karanas ng kalayaan dahil hindi nga hinog yung pananampalataya nila, yung conversion nila sa simbahan. Sabi nga sa Galatia chapter 4 verse 9, subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral, na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Yung keywords dito ay nakikilala na ninyo ang Diyos. So, dahan-dahan, meron mga tao na hindi talaga nila alam kung ano ibig sabihin ng Biblia. Naririnig nila pero hindi nila ito nababasa or hindi pa nababasa. No, may mga tao ding dahil sa gospel ng Panginoon na naituro sa kanila, dahan-dahan ay nakilala nila yung Diyos. Ayun. At sabi nga dito din na mga panimulang aral. Ayun. So nagkaroon tayo ng mga panimulang aral. No? Pero nasa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin. Bakit ba gusto ng tao na bumalik, no, sa kasalanan at maging alipin? Sabi dito, pag-unlad sa kaalaman. So yung Galatia chapter 4 verse 9, isa sa mga tinutukoy dito ay pag-unlad sa kaalaman. Sa talatang ito, inilabas ni Apostol Pablo ang ideya na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat maging alipin ng mga panimulang aral o mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang espiritual na paglalago. Yun, di ba? Yung mga kultura o mga nakaugalian natin noon na akala natin na tama ay pero mali pala. Yung tama, akala nating tama sa kalusugan pero mali pala. Yung akala nating tama sa pang-physical na laman, no, na desire ng tao, akala natin tama lang yun pero mali pala. Yung isa sa mga pratikong naririnig, buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Meron din na naririnig ko na natutunan na sa iba na yung salita ba na tao lang nagkakamali. So yun yung mga bagay na naririnig ko sa kanila, which is sa aking pagsasaliksik ay hindi siya maganda na gawin natin siyang rason, no? Sa halip na malaman natin at maunawaan tungkol sa Diyos ay dapat nang lumalim sa paglipas ng panahon. O sa halip na bumaba yung ating pananampalataya ay habang tumatagal ay tumataas yung ating pananampalataya sa Diyos. At dito din sa talatang ito pinapakilala or pinapahayag ang pagkilala sa Diyos. Pinapakita nito ang kalagahan ng pagkilala sa Diyos. Hindi lamang tayo kinilala ng Diyos, kundi dapat din natin kilalanin ang Kanya. Ang pagkilala sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan para sa mga mas malalim na ugnayan sa Kanya. Diba? Dito natin makikita na hindi lang yung tayo lang yung ang Diyos lang nakakilala sa atin. Kasi buhat nung una, kilala tayo ng Diyos. Pero kilalanin din natin siya. Sasabihin ko bang easy or non-task na gagawin natin? Hindi. Mahirap po siya. Pero ito lang yung masasabi ko po sa inyo, maging worth it po yun. Ibig sabihin, maging karapat-dapat or pagdating ng araw no, sa ating ginagawa, kahit mahirap siya, pero makaramdam tayo ng satisfaction dahil nagawa natin iyon ng tama. Diba? So, yun po yung isa, pagkikilala sa Diyos. At ganoon din yung pagiging tapat natin. Ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging tapat sa kanilang pananampalataya at hindi na dapat bumalik sa mga lumang kaugalian o mga panimulang aral na hindi naaayon sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ipinapakita nito ang pagiging matatag at hindi pagkatubiling sundan ang mga turo ng Diyos, di ba? Noon pag tayo pumunta sa simbahan, ngayon hindi na masyadong ganun kalaking issue, no? But noon pag tayo pumunta sa simbahan at meron tayong white na damit, ay pinagtatawanan tayo ng mga kaibigan natin. Oh, di ba? Oy, nakaputi siya, Amerikano. Minsan nakaramdam tayo ng hiya at bumabalik tayo sa dati nating kaugalian at kailangan natin magiging tapat, no? At ganoon din ay magiging matatag tayo. So, gusto kong sinabi dito na
pag-aatubiling wag tayong magkakaroon ng pag-aatubiling sundan ang mga turo ng Diyos dahil dito makakaramdam tayo ng kaginawaan. So, ibang ibig sabihin no na pag tama ay talagang huwag tayong magatubili kasi alam ko sa buong puso ko na lahat ng turo ng Panginoon natin ay tama at para po sa atin yun. Yan. So, isa din dito yung pagsulong sa espiritual na paglago. Yan. Ang pag-aalala ni Apostol Pablo tungkol sa mga Kristiyano sa Galacia ay isang pag-aalala na ang espiritual na paglago ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanong buhay. Dapat tayong magpatuloy sa paglalakbay patungo sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig kay Kristo. So, paano ba natin na maisusulong o pagsulong sa espiritual na paglago? Paano po tayo lalago? So, para sa akin, isa sa mga ginagawa natin yung pagbabasa, palati, constant, ng banal na kasulatan. Hindi lang yung nagbabasa ako ngayon, pero next year na naman. So, hindi lalakas yung hindi tayo lalago at hindi lalakas yung ating pananampalataya. Datapwat, siyempre, manghihina tayo kasi wala tayong fuel, no? Hindi natin alam yung kaguluhan ng Diyos, hindi natin alam kung mga bagong pag-aaral, dahil hindi nga tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Isa lang bahagi yon, yung pag-aaral sa Come Follow Me, diba? Yung pagpanalangin parati. At marami pang mga bagay na nagpapatulong, tumutulong sa atin para mapalago yung ating spiritual na antas ng buhay natin. Ayan. So, ito ang ginagawa noon ng ilang banal na sa Galacia. Tinatalikuran nila ang kalayaang naihandog sa kanila ni Kristo. So, dito makikita natin, my dear brothers and sisters, no, na talagang totoong nangyayari talaga to sa buhay natin. Na kung saan nagawa or nangyayari ito noon sa panahon ng mga taga-Galacia at sa panahon din natin ay nangyayari nga ito. Sa amin nga kanina, no, sa klase namin, meron nga mga membro ng simbahan na talagang ayaw na nilang maging membro ng simbahan dahil nga gusto na bumalik sa sarili nilang gusto. Halimbawa na lang, basically, sabihin nila na may mga tao nagsasabi na maraming kautusan dyan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormons, no? Hindi ko gusto dyan kasi nawawala yung kalayaan ko sa pagpili, no? Parang gusto nila na ito lang yung gusto ko sa buhay, na walang rules, gusto ko lang gawin yung gusto ko, pero hindi nila alam na pag tayo po ay nasa Diyos, mas may tinatawag po tayong moral agency, yung pagpili sa kabutihan. No, alam natin na binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan between piliin natin yung kasamaan at kabutihan. Pero binibigyan tayo ng Diyos na ito yung kabutihan na gusto nating gawin sa buhay. Kaya halimbawa, gusto nating gumawa ng mabuti, ano kayang magandang gawin ngayong araw na to? Binibigyan tayo ng pagpili, bisitaan ko si Brother A or si Brother B. Either bisitaan mo yung dalawa, gumawa tayo ng kabutihan. No? Pero yung mali dito ay may bakante akong panahon ngayon. Bibisita ba ako kay Brother A o matutulog ako? So, di ba makita natin? Or magbisita ba ako kay Brother A or magsisimba ba ako o hindi na ako magsisimba? Mga ganon. Or maging active ba ako or patuloy akong maging active sa simbahan. That's the choice between right and wrong. No? Meron ding moral agency na puro kabutihan pero pipili tayo ng isa lang doon kasi di naman natin pwedeng hatiin yung ating katawan. Yan. So, sa panahon nila, still may mga individual pa rin na tumatalikod sa katotohanan even though na alam na nila na yung ebanghelyo ni Jesucristo. Siguro masabi ko dito yung conversion hindi ganoon kalakas. Sabi ko nga kanina, may mga individual na na-convert simbahan dahil na nagka-girlfriend sila o nagka-boyfriend. May mga individual na na-convert dahil gusto na nila yung mga full-time missionaries or dahil nabaitan sila or napilitan, maraming sitwasyon. Kaya yung conversion nila nahinto. Meron ding una, hindi maganda yung simula, halimbawa, ganun na yung nangyari, pero kalaunan, dahil sa pagpatuloy nilang pagsasaliksik sa simbahan, ay na-realize nila na yung mali yung unang desisyon ko. Pero later on, na-realize ko na tama pala yung tinuturo sa simbahan na to. Yun yung process ng conversion eh. Meron din minsan na tama yung conversion mo, pero later on, dahil pagiging busy, ay hindi ka na nakagawa ng hindi ka na nagpatuloy hanggang dumating yung mga temptation, yung mga trials, ay bumagsak na.
Isang pumasok sa isip ko ngayon yung tinatawag na anong pundasyon ba meron ka? No, ngayon, ito ba yung pundasyon na nakatatag sa bato o yung pundasyon na nakatatag sa buhangin? So, anong pundasyon meron ka? Kung nakatatag yun sa pundasyon ng buhangin, ibig sabihin, yun yung mga pundasyon na kung saan hindi ka pa sigurado, uncertain ka pa, may doubt ka pa, or gumagawa ka pa rin ng mga hindi maganda, no? I know bilang tao, nagkakamali tayo, pero iba yung, di ba, na we are striving to be good, or tayong tao na wala lang, talagang gumagawa ng kasalanan. So, you're building your foundation sa sandy o sa buhangin, pero pag matatag talaga, even though na nagkakamali tayo, bumabangon pa rin at naging matatag pa rin, tayo gumagawa ng pundasyon sa haliging or sa pundasyon ng bato. Yun. So, sa Galatia chapter 1 verse 6 sinabi dito, ako'y namamangha na napakalabis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ayun. So, nabangha si Apostol Pablo dahil sa mga ugali ng mga ibang mga taga-Galatia. So, isa sa mga insights dito ay pananampalataya sa biyaya ni Kristo. Kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya sa mga biyaya ni Kristo. Binanggit ni Pablo ang biyaya ni Kristo na naging bahagi ng kanilang buhay nung una. Ito ang mga kaganapan ng ebanghelyo ni Jesucristo na nagdulot ng kaligtasan sa kanila, di ba? Nagbayad sala yung ating Panginoon para iligtas tayo. Kaya dahil sa pananampalataya na yun, nagkaroon tayo ng biyaya, assurance na kung tayo'y magpatuloy hanggang bukas, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan, pag-aalala sa paglalayo. Pinapakita ng talatang ito ang pag-alala ni Pablo sa mga taga-Galatia dahil sa kanilang paglalayo mula sa tamang ebanghelyo. Ito'y nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pangangalaga sa espiritual na kalayaan ng mga tao. So, yung nangyari dito dahil concerned si Apostle Pablo na yung mga taga-Galatia ay lumalayo na sa katotohanan. No? At sinabi dito ng yung pag-aalala niya, yung pag-ibig niya sa mga tao. Di po ba? So, pagtutok sa mga turo. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng mga Galatia sa kanilang pananampalataya, ito'y nagpapakita na ang mga tao ay dapat mag-ingat at magtuon ng pansin sa mga tamang turo. Di ba? Kasi maraming katuruan na mga mali. Siguro sa pagdating sa taga-Galatia, even though na naging member na sa simbahan, pero may mga nakikinig pa rin sila sa mga kaibigan nila sa labas. Yung pangungutya, bakit ka naging member ng simbahan? Bakit ka naging Mormons? No? Weird yan sila. Di ba? O bakit ka naging Mormons? Babalik ka rin sa dati mo balang araw. Yung mga ganong sistema na kung saan kailangan natin magbigay tutok, no, sa ating pagtuturo, or yung talagang, sabi ko nga, if gusto mong malaman yung mga bad things sa buhay mo, hanapin mo yung bad things sa buhay mo. But if you want to learn about good things sa buhay mo, saliksikin mo yung mga mabuti sa buhay mo. Diba? So, ganun lang yun eh. Hindi tayo perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Sabi ko nga, if may CCTV, yung bata ka hanggang paglaki mo, at magtuturo ka sa halap kahit sinong tao, no? At makikita nila, matuturn off sila sa nagtuturo. Pero pag malakas yung pundasyon mo, masasabi mo sa sarili mo na, why God called imperfect individual to be leader sa simbahan niya? Dahil sa kanyang tiwala din na tayo'y may pagkakataon na umunlad. Kaya, tutok lang po tayo sa pagtuturo at huwag po tayong lumiko. No? Pag lumiko tayo, balik agad. Ayan. So, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, kung gayon, ay isang agarang pananawagan na bumalik sa kalayaan, kung saan pinalaya tayo ni Kristo. So, nang narinig to, nang nalaman to ni Apostle Pablo na may karong problema dun sa Galatia, ay agarang nanawagan siya na para matulungan yung mga members doon. Siyempre, pamagitan ng pagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, the Apostle Pablo preached them, no? Tumawag siya ng meetings para lang na matulungan yung mga membro doon sa taga-Galatia. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag tayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Alam niyo yung pamatok, ito yung nilalagay sa ating sa
sa neck, no, sa liig ng kabayo or tagong karabaw, di ba? Sa amin yung karabaw. So, big sabihin nun na pag nilagay yon may dadalhin kang karo, di ba? Karosa. So, sabi dito na magpakatatag tayo para wag tayo lagyan ng pamatok ng pagkaalipin. Big sabihin nun na maging alipin tayo or ma-chain tayo doon sa kasalanan. No? So, pamagitan ni Kristo na wala na tayo doon eh. Alam na natin na may paraan para makabalik tayo sa ating Ama sa Langit. May paraan para maging maligaya. May paraan tayo para maging masagana yung buhay. Yung plan ng happiness ng Panginoon at yung plan ng salvation na maligtas tayo at maging masaya tayo. No? So, gusto ng Panginoon nun. And huwag na tayong bumalik doon sa pamatok ng pagkaalipin. So, ibig sabihin nito, karagdagang insights na ang kalayaan sa kasalanan. Pinapakita ng talatang ito ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Niligtas tayo mula sa epekto at bisa ng kasalanan. Di ba? Ang sarap pakinggan na tayo niligtas ng Panginoon. And pagtawag sa pagpapatibay, isa din yun na binabahagi sa verse na yon. Ang magpakatatag kayo ay isang paalala na bagamat tayo ay pinalaya mula sa kasalanan, tayo ay tinatawag na maging matatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang kalayaan ay hindi nangungulugan ng kawalan ng responsibilidad, kundi ng pagtawag na maging tapat sa mga turo at prinsipyo ni Kristo. Tama yung sinabi dito ng pagtawag sa pagpapatibay. Na kung saan ibig sabihin na dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoon, ay naligtas tayo sa kasalanan. So, may kaakibat yun na responsibilidad na sabihin natin, uy, malaya na ako. So, bahala na ako kung anong gusto kong gawin sa buhay dahil pagkatapos nun, may tinatawag ding repentance and maging malaya muli ako. Hindi po yun. Yung sabi dito ay meron tayong responsibilidad, no? Sa mga ginagawa natin. Kaya papasok po doon yung tatawag nating moral agency, yung pagpili ng tama sa buhay natin. May kaakibat po yun na responsibilidad, yung ating kalayaan. Ayan. So, ang pamatok sa pagkaalipin, ibig sabihin nun, dapat tayong mag-ingat na huwag bumalik sa mga masamang gawain o mga kasamaan na nagdudulot ng espiritual na pagkaalipin. So, kung tapos na tayo dun sa kasalanan na yun, huwag na nating balikan kasi alam naman natin yung consequence na mangyayari sa atin, either physical or spiritual, anong aspeto man yan. No, walang kasalanan na naging mabuti at walang mabuti na naging makasalanan. So, kailangan natin na pag-feeling natin na doon na tayo sa, huwag nating ilagay yung ating sarili doon sa, kung sa ano pa, sa pinaka-edge ng bangin na mahuhulog na tayo. Siyempre, alam natin na one step na lang, mahuhulog tayo. Ano ba? Andun tayo nakatayo. Pag lumakas yung hangin, talagang mahuhulog tayo. Kaya, umatras tayo ng ilang mga hakbang, ng mga maraming hakbang possible. Yun yung sa buhay. Pag alam natin na medyo mali na to, kasi nararamdaman din natin yun eh. Umatras na tayo. Huwag na tayong hayaan niya, i-stake natin yung buhay natin, yung ating pananampalataya, doon mismo, no, sa paggawa ng kasalanan muli. Pagtanggap ng malaya. Ang kalayaang binigay ni Kristo ay hindi lamang paglaya mula sa kasalanan, kundi maging pagkakataon na maging malaya sa pag-ibig, pagkakaisa, at paglago sa espiritual. Dapat nating tanggapin ang kalayaang ito ng may pasasalamat, di ba? Kung tanggap na natin yon, so kailangan tayong maging masaya at maging pagpasalamat sa ating Panginoon. Ang pananawagin ito ay kailangan din nating marinig at sundin dahil kahit nagbabago ang mga sitwasyon, patuloy pa rin ang tunggaliin sa pagitan ng kalayaan at pagkakaalipin. Tulad ng itinuro ni Pablo, hindi sapat na matawag sa kalayaan. Yan. Nabasa natin sa Galatia chapter 5 verse 13 at sinabi dito, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. So yung insight dito mga dear brothers and sisters na sabi ko nga kanina, huwag nating gamitin yung rason para sa laman. Yung mga panglamang
makamundong mga bagay. Ayan. So tinawag sa kalayaan. Pinapakita dito na ang mga Kristiyano ay tinawag sa kalayaan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay kalayaan mula sa kasalanan, mula sa pagkakasala, at kalayaan na maging mga anak ng Diyos, di ba? So, dahil sa ginawa ng Panginoon, pagbabayad sala, meron tayong tinatawag na kalayaan, no? Kalayaan sa kasalanan. So, wag nating ulitin yung mga pagkakamali, no? Responsibilidad ng kalayaan. Ito yung kaakibat din na kung malaya na tayo, meron ding kaakibat yun na responsibilidad. Ano ba yon? Ang kalayaan ay dala ng malalaking responsibilidad. Pinapakita ng talatang ito na ang kalayaan ay hindi dapat gamitin bilang lisensya para sa masama gawain. So, hindi siya maging lisensya na gawin nating rason na gumawa tayo ng kasalanan at maging lisensya yung repentance dahil sa kasalanan na gagawin natin. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. No? At bilang regalo, haling-galing sa Diyos, ay alagaan natin na dapat gamitin para sa kabutihan at kabanalan. Ayon. So gamitin natin ito, yung kalayaan sa pagpili sa paggawa ng kabutihan at paggawa at maging banal tayo. Pag-ibig at pagiging alipin. So sa huli, bilanggit doon na maging alipin tayo, di ba? Ng isa't isa. Ibig sabihin nun, pinapakita nito ang kaugnayan ng kalayaan at pag-ibig. Bagamat tayo ay malaya mula sa karamihan ng mga pagkakaalipin, tayo ay tinatawag na maging alipin sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. No? So, malaya na tayo. So, maging alipin tayo sa bawat isa. Anong ginagawa natin ngayon? Nagmi-ministering tayo, tumatanggap tayo ng calling, di ba? Kasi gusto natin mag-serve sa kapwa natin. Sa simpleng panalangin na lang sa kanila, no? Kaysa mag-isip tayo ng masama sa kanila o makaramdam yung isang tao ng kasamaan sa kapwa niya, ay mag-isip na lang ng kabutihan o ipanalangin na lang natin siya. Di ba? Yung mga quote ng iba, pag-pray mo na lang, di ba? Mas maganda yon pakinggan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pag-aalaga sa kapwa. Ang sarap pakinggan na meron tayong pagkakaisa at kapwa ako, mahal ko. Di ba? Maganda yon. Kapwa ako, responsibilidad ko. Am I my brother's keeper? Yes, we are. No? Tinitingnan natin yung mga kapatid natin. Paglilingkod at pag-aalaga. Ang pagiging alipin kay Kristo ay nauukit sa paglilingkod sa iba at sa pag-aalaga sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay hindi pagkakaalipin na pilitin, kundi pagkakaalipin na nagmumula sa pag-ibig at pagkakaunawa sa pangangailangan ng iba. So, dito makita natin yung paglilingkod din at pag-aalaga, yung the way we care and the way we serve our brothers and sisters. Sabi ko nga, sa simpleng panalangin na ginagawa natin, ay malaking tulong na yun sa kanila. So, mayroon tayo, may mga time tayo sa ating buhay, gumawa tayo ng ministering. Mag-minister tayo sa brothers and sisters natin. Hindi natin alam yung answered prayer ni sister or ni brother, no, sa buhay niya. And ibig at pagkaunawa sa pangailangan ng iba. Diba? Sarap pakinggan na hindi lamang tayo nabubuhay para sa sarili lamang, pero nabubuhay din tayo para sa kapwa natin. Sa kabuuan, nagpapakita ng kahalagahan ng wastong paggamit ng kalayaan na ibinigay ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan na maging tapat sa mga prinsipyo ng Diyos, kasama na ang pagmamahal at pag-alaga sa kapwa. Diba? Ang wastong paggamit ng ating kalayaan, kasi regalo ito ng Diyos para sa atin. So, wag nating gamiting rason yung mga tao lang tayo, nagkakamali, o mga minsan lang to, no? Wala naman bukas, okay lang. Wala naman nakakita, so okay lang. No, ginagawa naman to ng karamihan, so okay lang. So, hindi po okay yun. Basta alam natin, tuldukan lang po natin, pag gumawa tayo ng kabutihan, kabutihan po yun. Pag gumawa tayo ng kasamaan, wala pong exemption doon na maging mabuti. No? Kailangan din nating magpakatatag dito sa Galatia chapter 5 verse 1 sa magitan ng pag-asa kay Kristo. Bakit kailangan natin maging matatag? Una dito, sabi sa Galatia chapter 5 verse 1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag tayo o kayo at huwag magpasakop mula sa pamatok ng pagkaalipin. Yun, maging matatag po tayo kasi yun po yung ating hinahawakan. Sabi ko sa testimonial, sabi ko, the only thing na magagawa natin sa mundo ay maging masaya. Kasi yun yung isang bagay na hindi pwedeng mabili ng pera.
yung maging masaya tayo, na naging kontento tayo sa buhay. Minsan kasi yung mata natin, pag nakita natin yung ibang tao na meron sila, parang nakakaramdam tayo ng lungkot. I'm talking this as in general, no? Hindi ba individually, kasi meron ding, hindi ko ugali yan, o hindi ako nakakaranas. Okay po yun. Sinasabi ko ito sa mga nakakaranas o na nagkakaroon ng sitwasyon na ganito, nakalungkot tayo, di ba? So, yun. Dapat maging matatag tayo sa paggawa ng kabutihan para maging malaya tayo sa kasalanan. Tawag sa pagiging matatag. No? Ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad na panatilihin ito at huwag hayaang mawala. So, huwag nating hayaang mawala yung ramdaman natin na yung responsibilidad sa kalayaan. Kasi pag mawala yun, bahala na kung ano yung gawin natin sa buhay, kasi I am free to choose whatever I want. Yun yung quote dun ng mga makasalanan. Pero, kung gagawin natin itong, hindi natin gawin itong rason, may mga time na dumating yung mga temptasyon sa buhay ko, hindi ko siya pwedeng irason na, okay lang yan kasi tao lang. Pero pag nilabanan ko yun, at nalampasan ko yon, masabi ko sa sarili ko na achievement sa buhay ko. Dahil ginamit ko yung kalayaan sa pagpili sa tamang paraan. Ayan. Para hindi na ako maging alipin sa kasalanan. Sa pangkalahatan, ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalayaan na ibinigay ni Kristo at ang pangailangan na manatili tayo sa kalagayan ng kalayaan na ito. Ito ay paalaala ng ating kalayaan mula sa kasalanan ay isang malaking biyaya na dapat nating ingatan at ipaglaban sa pamamagitan ng ating tapat na pananampalataya kay Kristo. So alam ko po na yung ating pananampalataya sa Kanya ay nagbukas ng biyaya galing sa langit araw-araw at binigyan po tayo ng kalayaan sa pagpili. At gamitin natin po ito at maging responsibilidad po tayo, dahil alam ko na pag ginawa natin ito, lalo po tayong maging masaya sa buhay na ito at sa buhay na darating. Dahil mahal po tayo ng Diyos, kaya binigay niya ang bugtong na anak para sa atin. Na kung tayo magtiwala at magkaroon ng pananampalataya, tayo maliligtas kasama ng ating mga gawa. Alam ko po na mahal po tayo ng ating Diyos, ng ating Ama sa langit, ng kanyang anak na Jesucristo at ang banal na Espiritu ay siyang papatuon niyan sa atin. Ay ito po iniiwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.